Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, alam nyo, marami talagang bulag sa sitwasyon ngayon. Nagpapakabulag sila, porkit po, yung ina-idol nila, halimbawa si Lacson, si Soto, yung iniidolo nila, ay talagang bulag na bulag sila. Ay, hindi nila nakikita ang katotohanan. Ako alambawa kay Pangulong Duterte, may maraming nagawa si Pangulong Duterte na magaganda. At marami din siyang kasalanan na ayoko. Hindi ako bulag. Bakit? Nakikita ko yung mali niya, pati yung tama, yung mali, yung tama niya. Gets mo? Hindi na tulad ng mga to, nakikita lang yung puro kamalian. Wala siya nakikitang tama dun sa taong ayaw nila. Ang tawag po dyan, tatay. Tatay, hindi ko na kung lolo na kayo, no? Lolo na lang tawag ko sa'yo. Lolo, eto po kasi si Lolo, nagsalita siya kay Marcoleta, no? Lolo, ang tawag po dyan, Lolo, dito dapat pantay ka. Dapat, alam mo yung tama at mali, nagkaedad naman siguro kayo ng ganyan, alam nyo kung ano yung tama at mali. Ako kay Pangulong Duterte, hanga ako, pero may mali din siyang ginawa. At sa akin lang, dapat niyang pagbayaran yung mga maling ginawa. Tama. Pero, mas marami si Pangulong Duterte na ginawang tama na maaaring i-justify yung mga nagawa niyang mali. Di ba? Kasi wala kayo ho yun Wala ho lahat sila nun Ewan ko ba't sa sila kumukuha ng talino, sa sila kumukuha ng kaisipan. Yan ang hirap kasi kapag ang unawa ay nababasa lang sa diksyonaryo. Napapakinggan nyo lang sa telenovela o sa mga napapanood nyo sa TV. No? Dapat ang unawa din po, Lolo, payo ko lang po sa inyo, magbasa po kayo ng banal na kasulatan, no, Biblia. Yan ang pinapayo ko lagi sa mga to, sa mga millennials, sa Gen Z Magbasa kayo ng banal na kasulatan para matuto tayo. Magkaroon tayo ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Hindi lang doon sa bagay na gusto nating marinig at makita. Di ba? Kasi nakikita nyo lang yung kasamaan ng tao Yung kapalpakan ng tao Pero yung kabutihan na gagawin niya para sa bayan, hindi nyo nakikita yon. Kahit nakikita ng marami yon. Di ba? Basta igigit nyo yung gusto nyo lang. Di ba? Sapat na sa inyo yon. Di ba? O ito, painggan natin si Tatay. Tatay, hindi kita sinisiraan Pupunahin ko lang po yung mga mali mo opinion. No? O ito, painggan nyo Senator Dante Marcoleta. Okay, ina-address niya kay Senator Marcoleta. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. May gusto siyang itanong sa'yo. Ano yun? Pwede kong sagutin din. Hindi ako na may personal tandaan nyo hindi daw siya na may personal. Tandaan nyo sa intro natin hindi siya na may personal. Kita nyo tingnan nyo gano'n siya kaano tuloy natin. Kasi nagdududa ako sa iyo Ikaw ba'y talagang isang abogado? Okay. Pasado ka ba sa bar ng abogasya? Bakit? Kasi sa mga galawan mo, parang hindi ka abogado Okay. Wala ka sa kalingkingan ni Senator Lacson. Wala. Diyan ka nagkakamali. Anong wala sa kalingkingan? Unang-una, si Lacson mo bumaba bilang Blue Ribbon. Hindi mo alam? Baka papanood mo yan ng kung ano-ano panood mo sa internet. Di ba? Bumaba siya. Si Marcoleta po, hindi bumaba. Tinatapos yung nasimulan. Kaso tinanggal siya. Ang pinakamababaw na dahilan dahil kinakampihan daw yung mga Duterte. Sabi ng school bukol, si Pepsi. Ngayon, wala pong dahilan na maipapantay kay Marcoleta dahil kay Lacson. Siguro nung panahon niya, kabataan niya, walang-wala si Senator Dante Marcoleta. Sa pagkakataon ngayon, sir, prangka kong sinasabi sa'yo, gabutin lang yung utak ni Boy Tago kumpara kay Senator Marcoleta sa ngayon. Pero yung nakaraan, believe ako kay Boy Tago. Bakit? Talagang matalino at investigador siya. Sa hindi ko malaman dahilan, sir, bakit sa panahon ngayon, humina ang utak niya. Pero idol ko siya dati, yung mga panahon na kabataan niya. Siguro edad niya ngayon, 76, no? Yung mga edad niya, 63. Yan, ang talino niya. Sobra, talagang hindi kayo makakalusot pag si Lacson. Hindi kayo makakalusot dyan, matalino yan. Ngayon, sir, hindi po siya matalino. Yung nagtataka nga kami, nasa napunta yung talino ng isang Lacson. Bakit Hindi namin makita. Bakit hindi namin makita? Nararamdaman kasi namin yung mga pinagagawin niya, pinagsasabi niya. Kung talagang, sir, matalino siya kaysa kay Marcoleta, ngayon, pinag-uusapan. Baka kasi idol mo siya noon pa Kaya naiintindihan ka namin. Ang usapan nyo ngayon, bakit kinukumpara mo siya ngayon? Hindi pwede siya ikumpara kay Marcoleta. Mas magaling si Senator Marcoleta kaysa amo. Hindi ko alam kung amo mo yan,
Bakit? Una, napatawag niya ba si Romualdez at si Saldi? May interparliamentary courtesy pa siya nalalaman. Samantalang si Toby Chanco pumunta naman. Bakit? Walang tinatago. Lahat pwede naman pumunta doon. Sir, kung naniniwala ka, sir, na ang isang senador, isang congressman, walang kasalanan man o meron, naniniwala ka na dapat tawagin doon sa Senado at sa hearing doon sa Blue Ribbon Committee. Tama, mali? Palagay ko, tama sasabihin mo. O kung tama, tama pala si Senator Dante Marcoleta. Yung sinasabihan mo na ikinukumpara mo kay Boy Tago na siyang ayaw na ipatawag yung mga congressman para tanungin lang naman, hindi para pagbintangan. Gets? Sa madaling salita, sir, kinumpara mo yung alam mo, akala mo matalino, yung pala, wala nang kaisip, wala nang kautak-utak ngayon. Hindi ko sasabi ngayon, sinabi ko na mabubuti siya noon pa naman, idol ko nga yan dati. Pero ngayon hindi na. Sinabi ko yung kabuti niya dati, sinabi ko rin yung kamalian niya. Ganyan dapat, sir. Hindi yung puro nakikita nyo lang kamalian. Hindi yung nakikita nyo lang gusto nyo makita sa kanya. Inaabangan nyo lang yung gusto nyo makita sa kanya. Mali yan. Sabi ko nga, may mga tao lahat, may kabutiang ginagawa. Tuloy! Sa kalingkingan ni Senator Lacson sa mga deliberasyon ng tungkol sa batas at sa interpretasyon ng batas. Tungkol sa interpretasyon ng batas, asan ba si Bendalo? Hindi niya, pinahawak niya sa Blue Ribbon bilang pangalawang chairman yata si Erwin. Pero si Bendalo, yan ba na sinasabi mo tungkol sa batas magaling si Lacson? Pinahawak niya sa isang pinakamakapangyarihan, hindi ba pinakamakapangyarihan? Isa sa mga makapangyarihang komite, papahawak niya yung naniniwala sa Bendalo? Hindi abogado? O palagi natin kahit sino hawak ng Blue Ribbon, hindi naman abogado. Yung Bendalo, sige nga, ba't di sinaway ni ni Lacson mo yun? Sino sumaway doon? Si Senator Dante Marcoleta, yung sinasabihan mo na mahina at sinabihan ng matandang gurang na lowest rank. Hinahamon ko nga yung si lowest rank na yun ng debate. Total, pupunta ako sa Luneta sa 16 Doon kami sa isang gilid, mag-debate kami mag-live kami Pag natalo niya ako, aalis ako sa Pilipinas. Pag napahiya ko siya, hindi ba siya na bahala doon? Hindi ka umuubra kay Senator Lacson Hindi daw umuubra. Ano pinagsasabi mo hindi umuubra? Umalis niya ng tungkulin si Lacson mo. Si Marcoleta nananatili, gustong ipagpatuloy yung investigasyon. Anong hindi umuubra? Baka nakabra. Pinky. Sabi ni si Miriam, naalala ko lang. Senator Lacson ay hindi abogado. Pero ikaw ang hirap mong intindihan ng batas, ipinipilit mo lagi ang iyong baluktot na katwiran. Asan ang baluktot doon? Anong baluktot doon, sir? Sige nga, nakapagliligaw ka ng maraming tao, anong baluktot doon? Parang hindi ka isang senador at abogado. Sir, hindi nakikita ang isang abogado o pamantayan niya sa kilos o gawa. Tandaan mo yan. Sir, ang isang tao, hindi lang sa kilos nakikita yan, sir. Wag mo basihan sa kilos, sir. Turuan lang kita, sir, para matuto tayo, Nakikita rin yan, sir, doon sa performance at yung accomplish niya at yung mga pananalita niya kung may alam to, may utak. Yan, sir, Bara-bara ka sige. Hindi. Bara-bara, ano pa si Erwin? O ano pa yung si Ping mo? Umalis siya sa Blue Ribbon. Sino mas bara-bara? Tapos babalik? Magde-demand na sasabihin pagbalik niya, et cetera, gusto niya ganun-ganon? Hindi ka pang abogasya, lalo hindi ka pang senador. Hindi na pang abogasya, hindi pang senador. Lalo na yung Lacson mo. Di ba? Sige, challenge ko ipatawag nyo si Tambaluslos at si Saldi. Pati mga congressman na pinangalanan. Ipatawag mo. Patawag mo. Yung bilib na bilib sa tao na kay Boy Tago. Ipatawag mo, sir. Sige, patawag mo. Bakit may parliamentary courtesy? So ibig sabihin, hindi magaling si Boy Tago. Kasi may parliamentary courtesy siyang tinatawag na pwede naman yun i-bend. Hindi naman yun break. Sabi yan ni Rimulya. Sir. Iba ang kalawan mo Para ka bang isang standby na naloko, na naligaw lang dyan sa Senado. At kahit sino, tinatahulan mo.
Walang direksyon ng tahol mo. Oh, wala daw direksyon ng tahol mo. Kasi yung tiyatahol mo, para siya sabi aso si Marcoleta. Parang gano'n, sino ba kumakahol? Alangan naman kambing. Di ba? Sino ba kumakahol? Di aso. Di tiyatawag mo aso si Senator Marcoleta. Sabi niya kanina bago siya magsimula, hindi siya nangiinsulto, hindi siya mangiinsulto. Eh tinawag mo ang kumakahol si Marcoleta eh. Sabi mo hindi nangiinsulto? Sa palagi mo niniwala kami? Sa mga sabi mo lahat, sir? Sige, sir. At tingin nyo? Ikaw yung naging aso. Oh. Walang direksyon ng tahol mo eh. Yung amo mo, hindi pala amo mo, si Boy Tago, walang direksyon. Saka si Pepsi, walang direksyon yan. Kasi kung may direksyon, hindi aabot ng ganito katagal. Umalis na yung dalawang driver ng Gotesa na sa Chile na yata. Dahil sa kabagalan nila, sir. Tanong mo ngayon sa sarili nyo po, sir. Kasama yung pinahangaan yung tao na may direksyon ba sila o wala. Sir, investigasyon to, sir. Trilyon ang pinag-uusapan dito. Hindi dito pinag-uusapan na barya-barya lang, sir. Hindi dito pinag-uusapan pride lang o pagalingan. Ang pinag-uusapan dito kung paano malutas yung problema na hinihingi ng taong bayan. Pero kung ikaw sa kaligitnaan ng mga paghihingi ng taong bayan ng katarungan, tapos magaganyan-ganyan tayo, sabi natin si Marcoleta, hindi parang abogado, kahol ng kahol, sir, wala maniniwala sa'yo. Lalo na kanina nagsimula ka, sabi mo walang insulto. Ngayon, nangiinsulto ka na. Aso. Sino ba kumakahol? Di ba? Hindi naman kita iniinsulto. Masama naman yun. Tatanong lang po. Hindi daw siya nangiinsulto. Masama naman daw yun. Pero tinawag niyang kamakahol. Di ba? Hindi siya nangiinsulto niyan, ha? Hindi pa siya nangiinsulto niyan partida. Siguro pag nang-insulto si Lolo, kakaiba na. Partida yan. Hindi pa siya nangiinsulto niyan. Oo, Mr. Senator. Kasi marami nagdududa sa iyo. Walang marami nagdududa, wag po kayo maniwala. Troll po 'yon. Nag-research na ako. Hindi ganito kalakas loob ko kung hindi ako nag-research. Puro troll 'yon, sir. Wala. Pabor. Nagbotohan, Lacson versus Marcoleta. Ang dami nag-heart. Marcoleta ang gusto. Ang dami. Survey, sir. Iba't ibang survey sa iba't ibang page. Ang dami. Marcoleta ang gusto. Wag mo sasabihin madami. Konti lang yan, sir. Na pagsama-sama sa ano lang yan, sa page lang yan. May talaga isang abogado. Ibang-iba ang galaw mo sa isang tunay na abogado. Nako, ano ba si Larry? Ang gusto lang kasi nila, yung gusto nila marinig at makita. Pag nakakita sila ng ayaw nila, kahit tama, i-discredit nila yon. Babatikusin nila. Kapag na-corner naman sila, hindi ikaw, pag na-corner naman sila, yung mga kalaban ni Marcoleta, hindi sila makapukol, hindi sila makausad. Sasabihin nila, ganyan talaga mga DDS. Ilalagay ka na naman nila sa DDS. Kahit hindi ka DDS. Doon sila kasi magaling mambatiko sa DDS eh. Pero pag hindi na DDS ang kalaban nila, mga pinklawan na, hindi sila tikong bibig nila. Tikong bibig nila sa mga pinklawan. Ibig sabihin, wala silang utak pagdating sa pinklawan. Wala silang research. Allergic sila sa DDS lang. Ibig sabihin, tumitingin lang sila sa gusto nilang makita at marinig. Hindi nila tinitignan yung mga kamalian ng iba, lalo na yung kamalian nila. Laging paltos sa mga birada mo sa Senado eh. Paltos daw birada sa Senado. Isa naman gusto ni Marcoleta panagutin ang mga big fish. Kung ayaw mo, sir, sa mga big fish, tirahin mo si Marcoleta tulad ng ginagawa mo ngayon. Gusto kasi mo, sap-sap lang eh. Ayaw niyo makuha yung mga bani. Kaya, galit na galit siya kala Marcoleta sila. Galit na galit sila. Sa bagay, wala tayong magagawa dyan sa mga yan. Diba? Yun yung siya sabi na nagbubulag-bulagan kahit di naman bulag. Mainam pa nga bulag nakakarinig eh. Etong mga to, nakakarinig na, nakakaunawa, pero pilit nilang inililihis yung katotohanan. Hindi ka makaisa kay Senator Lacson eh. Ano hindi nakaisa? Umalis niya ng tungkulin eh. Ano hindi nakaisa? Mga babae dito makaisa. Umalis yung mama, bumaba bilang Blue Ribbon. Ano hindi makaisa? Nag-opinion siya sa kaso ng mga Diskaya. Di ba nagtalo silang dalawa? Opinion? Hindi siya makasagot eh. Nauutal-utal siya eh. Di ba? Ano hindi makaisa? Siya hindi makaisa dahil wala naman siyang ginagawa sa Blue Ribbon. May ginawa, ikaw, tanongin kita, may ginawa siya ba sa Blue Ribbon? Maliban sa naglabas siya kay CCTV, kay Erwin? Pasabog niya ng umpisa? Ngayon may pasabog na naman siyang CCTV kay Gotesa daw, pumasok si Marcoleta, nag-usap daw sila? Sige nga, sir.
Anong ginawa ni ni Boy Tago mo? Wala. So sa madaling salita, sir, nagsasalita tayo. Bagay. Siguro hindi natin naiintindihan. Talong-talo ka. Talong-talo ka sa mga pangangatwiran at sa mga pag-intindi ng batas. Pag-intindi ng batas. Meron ba naman batas bendalo? Gagawin mong co-chairman yata ng Blue Ribbon, bendalo? Yung ba nakakaintindi sa batas? Ha? Pag may mali si Marcoleta, sinasaway niya. Pero pag may mali si Rimulya, hindi niya sinasaway. Bakit? Kaalyansa? Yun ba ang batas na sinasabi niyo, sir? O, maiwan na kita. Hindi na ka namin, iwan na kita, sir. Nasagot ko na yung mga tanong mo. Huwag ka sama po loob mo, tatay, ha? Huwag ka sama loob mo, ha? Hindi kita minura, hindi kita ininsulto. Ang sa akin lang, sinagot ko mga tanong mo. Kasi yung tanong mo, kay Marcoleta inako ko pwede kong sagutin. Kasi opinion to Demokrasya tayo Tama? Pwede ko sagutin yun. Ayon sa opinion ko rin. Di ba? Pero yung opinion ko may halong katotohanan. Ewan ko sa inyo kung may halong katotohanan, baka tsorya nyo lang yan. Di ba? Kaya sa susunod po, billing ko po lang sa payo ko po sa inyo, sir. Payo ko po sa marami. Ito, painggan nyo lang to Payo ko sa marami. Wag naman silang mananaginip ng gising. Ha? Sa susunod. O, dumako na dito kay Ping. Dumako na tayo kay Ping. Okay, Ninfa. And then Mav. Sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, yung sir, meron na ba kayong ginawa sir na pag-aaral kung magkano yung dapat na matapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control? That's 255.5 billion. Tinetrace namin kung saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan napunta. And we're trying to find out kung saan. First, in fairness, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gap. On top of the initial 112 billion na naka-appropriate doon sa NEP, nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan yan sa universal healthcare. Yung iba napunta sa farm-to-market roads. Kung saan. Merong napunta sa ayuda. At yung ibang ayuda, naaligaw pa sa program, which we intend to uproot, ibalik namin sa regular. In fact, ang usapan namin ni Senator Sherwin, yung MAIP, i-consolidate na lang namin sa universal healthcare para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Instead na nakamaip ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at saka senador, aalisin natin yan. Magkano yun, sir? Ang napunta... Para pansin nyo sa mga senadora, wala nagbabanggit tungkol sa kuryente. Kay Senator Marcoleta. Napakaganda nun. Ba't kaya itong mga tono, yung mga datihan, ayaw nila mapapaganda yung buhay ng Pilipino? Bakit kaya? Diba? Pag may gustong isang senador na mapaganda buhay ng Pilipino, pabatikusin nila. Ibibito yung mga batas na ipapatupad. Hindi ba ho ba? Nagtataka lang po ako bakit itong mga datihan, wala ako natandaan na ikagaganda ng buhay ng Pilipino, iaano nyo? Hindi ho ba? Bakit ganun kayo? Hindi ikaw Boy Tago hindi ikaw Not so much, I think 20 plus billion. Nasa amin yung record. Anyway, billion din yung... Kasi yung kuryente, gusto ni Marcoleta, di ba, yung mga ayuda na yan, i-convert doon sa kuryente. Para hindi ka na mamimigay ng ayuda, kasi sa ayuda, pag namimigay, konti lang, pilim-pilila. At yung iba, hindi pa na mamimigay, hindi alam kung saan pupunta ibang pera. At least ito, pag kinumbert niya itong mga ayuda doon sa kuryente, lahat makikinabang. Tama? Na ilipat sa MAIP. Merong nailipat... doon sa kay Lolo kanina, pakinggan mo itong boss mo. Di ko alam kung boss mo, Sorry, Pakinggan mo tong bilib na bilib ka kaysa kay Marcoleta. Tignan mo pangangatwiran kaysa kay Marcoleta. Tignan mo, panoorin mo. Sa AIX, na ang intention namin ngayon is to consolidate all these,
mga gumagala-gala ng mga pang social services under 4Ps. No? Kasi ang 4Ps, ang 4Ps ang 4Ps pa lang siya, sabi ko 112 billion. So pagka na-consolidate namin lahat yung mga naligaw na nanggaling do sa 255, makukumpleto siya, abot siya ng 193 billion. Ang 4Ps, ano naman, may livelihood, di ba? May education din diyan. Meron din diyang dapat tanggalin na yan eh. Parang ayuda sa mga naghihikaos ng mga pamilya. At least yun, may programa, merong vetting, tapos may graduate, no? Meron talagang enrollment. Kesa naman sa naliligaw na kung sino lang yung nagdi-distribute at hindi naman qualified yung iba. So yun yung mga napag-uusapan namin na pagbabagong gagawin sa budget. So ibig sabihin, kung i-consolidate na lahat ng mga ayuda, by next year o under the 2026 budget, wala na dapat na ini-issue ang mga senador na mga guarantee letters? Dapat wala na. Hindi naman talaga dapat eh. Kasi wala kaming pakialam sa implementation. Yan nga tayo nagkakaloko-loko. Pag Kala mo talaga, galing-galing eh, no? Kala mo talaga eh. Alam sa implementation, ang mga mabatas, ang trabaho namin is mag-legislate and mag-oversight. Mag-legislate ha. Patawag mo muna sir si Romualdez sa si Saldi. Kung talaga ikaw nag-legislate ka, patawag mo muna sir. Bago kami maniwala sa iyo. Sa oversight, ano? Pero not to implement. Kaya nga nawili, ito yung isang tatanungin nga namin, ako particularly. Paano parang turo-turo na lamang yung nagbagsak ng proyekto, naghanap ng budget para sa proyekto na parang wala nang pag-aaral. Di ba? Yan ang testimony ni Alcantara, ni Bryce. Parang turo-turo na lamang. Kailangan ni Senador so-and-so na ganitong halaga. Hanapan mo nga dyan. So, hindi ganun dapat. Kaya nga napunta na sa GHOST, napunta sa substandard. Kasi wala namang pag-aaral. Wow. So by the way, correct ko yung sa PhilHealth. Hindi pala PhilHealth yung 112. Ano? Okay. Yung PhilHealth, yun yung nadagdagan ng 60 from the 255. Meron yatang initial na, I think, 53. Okay. Plus, meron pa diyang sinauli under 2025 PhilHealth. na 60. So, at least mayaman yung PhilHealth. Ano? At least mayaman yung PhilHealth. Talagang pinagaganda niya yung salita pag si Junior tatamaan. At least mayaman yung PhilHealth. Hindi dapat sir mayaman, sir. Huwag mo sanang payamanin yan. Taong bayan, bambira naman, ok. May pera, may pondo, may budget ang PhilHealth. Huwag mayaman. Pandaraya yung ginagawa ng pananalita na yan eh. Huwag ganon. Hindi na kailangan yung MAIT kasi kung mayaman yung PhilHealth at suportado yung Universal Healthcare Program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial, and so forth and so on. Because that's the essence of the Universal Healthcare Act, ano, yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that, ano yan eh, yung kanyang yung law, low, medium, saka high yan eh. Yung sa law, parang pilot lang yung mga barangays. Tapos sa medium, parang selected barangays. Yung high, ito yung all barangays should be covered. Nag-graduate tayo from low to medium, parang bumalik tayo sa low eh. Kasi nawala ng pondo eh. So mali. Para ano pa yung mga batas na yung tulong-tunong, ano, meron silang nilagay na 2 billion. Ano ba itong tulong-tunong? Ito na naman yung turo-turo eh. Di ba? Scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Meron naman tayong, di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa 4Ps. So gawin natin parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan ng mga pondo. Hindi yung whimsical, arbitrary, at saka patronage ang background. Sir, clarify ko lang po. So, next year, wala na dapat yung hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like Heart Center and pwede naman sila mag-endorse sa mga agencies. Halimbawa, may lalapit din sa amin. O di, sumulat na lang na pakitulungan nyo ito at kung may pondo dyan, hindi yung
mismong yung magagaranti letter papuntang ospital. Oh. Sir, from yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, Ayun. nakikita po namin, sila nag-endorse like ito, 40,000, Yeah, may 100,000 pa nga eh. 100,000. So wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget. Well, bahala na yung hospital sana mag-bet o yung DOH kung ilan dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit. Ang galing-galing niya sa ano, no, yung mga sinasabi niya dyan, no. Ang galing-galing niya yung mga hospital, yung mga bill, yung mga ganyan, ito yung pondo, ipasok dito, ang galing-galing niya, no. Pero ipatawag yung dalawang tambalustos pati mga congressman, hindi niya magawa ng paraan. Nagagawa niya ng paraan yan, kasi niya, siyempre, sisilipin siya ng taong bayan eh. Pero yung dalawa na sinisilip din siya ng taong bayan na mapanagot sa flood control, hindi niya magawa ng paraan. Di ba? Bumaba ka nga eh. Di ba? Kaya di kami naniniwala dyan sa sasabi mo na yan, sir. Maniniwala lang kami dyan, sir, pag napatawag mo na yung dalawa, sir, ng sabay. O hindi ba dahil nagtatago na yung isa, ipatawag mo na lang dyan si Tambaluslos ng letter lang. O sige, sakyan na namin yung gusto mo, parliamentary courtesy mo. Sakyan na namin yan, sige. O, i-letter request mo na lang yan. Patawag mo. Sige nga, kung talaga maging investigador ka. O, pag hindi pumunta, sir, magsalita ka naman. Letter na yun eh. Letter request na yun, oh. Oh. Sa mga legislators. May medical abstract. Kaya alam mo, ang dahilan kung bakit marami nag-rally, ito pala talaga ang mga dahilan kung bakit mag-rally. Dahil yung transparency yung pinagmamalaki nila ni Iskul Bukol at siya at ng presidente, hindi namin makita ng taong bayan. Yung lagi yung sinasabi for transparency, hindi namin makita. Dahil yung ICI na lang, yung i-search nyo kasi yung salitang transparency. Eh kahulugan nun, dapat marinig namin yung mga investigasyon. Eh hindi nga namin marinig ang ICI, nasa na ba sila ngayon? Di ba? May hearing ba? Asa ng Blue Ribbon nyo? Ang tagal naman. 14 pa. Anong petsa na? Nagkadabagyo-bagyo na. Di pa kayo kikilos. Nasa Luzon yata ang bagyo ha. Hindi ko pagkakamali. Nasa Luzon yata. Hindi ko alam kung taas o south o north o central. Hindi pa kasi simula. Man yan eh. Tapos mayroong barangay certification na talagang indigent yung yung pasyente, hindi ba? How would that be done, sir, po, dun sa budget? Well, pag nilagay natin sa universal healthcare, tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern eh, kasi may historical naman yan eh, na kung saan yung hospital na malaki volume, no? Kung saan yung maliit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH. Okay, isa na lang. So yung sa Farm to Market Road, may napansin po kasi si Senator Gatchalian, nakita nyo rin mo ba ito na dumoble, sir, yung allocation under GAB? Net versus... lumaki. Actually, maraming nare-align papuntang Farm to Market. Ang tanong dito, nanggaling ba sa DA ang listahan nito? Akala mo talaga, no? Investigador siya talaga. Akala mo talaga, nanggaling ba talaga sa ganyan? Galing. Wow, hanga kami. Mga congressmen na napunta sa House Gov. Yun isang tanong. Nakikita ba kayong pattern, sir? Baka nagsuswitch from flood control to farm to market roads? Alam nyo, because of the developing issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag-i-insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot yun. I'd like to believe na magsa-self-reform. No? Iwan natin yan. Pag sinabing hindi, the agencies, the implementing agency, gogos pa sila. So, tama yon, no? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Advance na natin, Yes. puro budget Yung na yan. dalawang to, Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yon. Hindi lang napatawag. I think no? Hindi lang napatawag. Paano umalis ka? Sino tatawag doon? Si Bendalo? Meron pa yung sinasabi si Carlo Rivera. Puro siya kwento, no? O, tatay! Yung kayo kausap natin, tatay! Yung sinasabi mo, bilib na bilib ka dito, kaysa kay Marcoleta. Tignan mo yung may direksyon na sinasabi mo. Yung sinasabi mo, si Marcoleta, kahon lang kahon. O, eto! Tignan mo! Anong ginagawa? Puro kwento. Anong ginagawa niya?
Yeah. May blue ribbon ba? Yun. Dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya lagi lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah. Titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Hindi naman. Wow, concern! Sayang din ang oras nila. Kayo nung ka-concern, sir. Sir, wala kaming pakialam, sir. Yung mga tatanungin, kahit magdamag sila naghihintay dyan, sir. Yung mga Pilipino nagbabaha, sir, taon na binilang, ha? Ang sasakit na ng mga, mga puso nila dahil sa naramdaman nila sa baha, sir. Nagtitiis sila doon, sir. Yan, magtatanong lang, paghihintayin mo, ayaw, hindi mo parang concern ka pa? Ba naman yan? Sir, may patanong lang si Mayan Corvera. Hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. Ay, pinaulit. Hello, Sagutin mo ulit. where are you? Sagutin mo ulit. Tinanong kay. Hindi porket sinagot mo na, hindi mo sasagutin. Ay, ano, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Anyway, si Baby. Di ba ako mga kaibigan? Sagutin mo ulit, sir. Ikaw naman. Baby Lynn. Asa ipapuntang Baguio? Doon. Pass out. Panorth. Narinig niya rin, Panorth. Nagtanong din, sir, sa buboy papuntang Baguio? Sinabi ko na di ba kanina? Ganun ba? Gusto na ma-satisfy siyempre yung nagtatanong. Yeah, baby. Hello. Good afternoon, sir. Yeah, titing naman. Yeah. So, kung matatagpuan po, number one po lang po, sir, bakit do you find it weird that Mark and Paul have joined ex-Congressman Saldico? Hindi confirm yan, hindi validated. That's only according to Senator Bato. As relate to Senator... Ang dami yan, yung mga source niya, ang dami nagagalingan. Kay Marcoleta, kay Bato, kung sinong source niya pinanggagalingan. Para pag sumablay siya, ituturo niya, ay si Bato. Ba, source ni Bato yan. Ba si Gutesa, source ni Marcoleta yan. Source ni ganito yan. Pero sa sarili niya, wala siya na ginagawang source. Pansin nyo? Puro ang source niya sa magkakaibang kakilala niya para play safe niya naman siya kung magkamali siya. Yan ang aking teorya, sir, ha? Ngayon, may nilatag ba siyang para sa sarili niya na siya mismo nag-imbestiga? Kayo sumagot. Tatay! Ulitin ko. Yung hinahangaan nyo. Eto na. Naglilinis sa Luneta sa 16 dahil nagkakalat itong mga nyo. Senate President Soto. Kasi tinanong ko si Senate President, sabi ko, tatanda ko Senator Bato. Kaya lang, ang feedback nga raw, wala na rito eh. But doon, he was so enthusiastic, pwede ko bang dalhin, pwedeng dalhin. Of course, pwede. Kaya lang, the last time the Senate President checked with him, sabi niya, wala na rito SP. Ang balita namin, nag-join na siya kay Saldico. And if they did po, pwede po ba Naunawaan ko na kung ba't nag-rally iba't ibang grupo. Kasi sa mga to, sobrang kabagalan na, mahihina pa yung investigasyon. Kaya mag-rally sila ng democracy, yung iba for corruption, yung iba naman, di ba? Kaya mag-rally, kung bakit mag-rally, naunawaan ko na. Sabihin nyo, bakit anya mag-rally? Si Pangulong Duterte nakatuklas na, Pangulong Marcos nakatuklas ng flood control. Bakit? Porket ba natuklasan niya ang flood control, hindi na pwede mag-rally? Ang irarally, hindi lang sa kanya, yung mga administrasyon niya. Ano yun? Katulad na ito mga to. Sa panahon niya. Paligoy-ligoy investigasyon. Nawala nga to, di ba? Si Boy Tago, nawala sa, nagtago, parang si Boy Tago talaga, nawala na naman sa Blue Ribbon, di ba? ipatawag sila? Matitrace naman yung kasi kung sa immigration, hanapin natin yung record sa immigration. Kung meron silang departure from the Philippines and to where.
Pero sir, just in case si Paul at saka si Mark pwedeng maging susi para ma-validate kung Yes. totoo hindi yung Yes. statement ni Gutesa. Definitely. Kasi ilan na rin nagsabi sa kanila eh. Mhm. Di ba pinakita ko pa yung picture ni Mark kay Gutesa at saka kay Bryce Hernandez. And they were one in saying na siya nga yan. Akala niya ang galing, no? Kahit sino pwedeng gumawa nun, sir. Hindi galing sa investigasyon mo yan. Sorry ako yan, Yung Paul or yung Mark? Paul yata yun. John Paul. Mhm. Okay. Any other question? Wala na. Sino pa meron pa? Sir, may word po ba kung pupunta si Congressman Romualdez in case invited? Wala pa. I will find out with from CESP. May usapan kami ngayon eh. Kikita kami kaya alis na ako. Babalitaan niyo kami, sir, mamaya. Myla. Hindi pa. Siguro mag-wrap up kami mga 1 or 2 hearings more after November 14. Ba naman itong bukay na to? Depende. Pero sa Or Myla, mag-segue na kami sa ibang issue. sir, pag Segue na sa ibang issue. Anong issue? Yung sa Cebu, sir. Sir, huwag nyo na imbestigahan yung kay sa flood control, sir. Kasi wala rin talaga mangyayari. Imbestigahan nyo lang sa Cebu. Sisihin nyo na naman si Duterte. Sige na. Alam ko dyan, papunta na naman yan eh. segue kayo, may another resolution para doon? Hindi naman. Hindi na kailangan. Kasi ang motto proprio naman ng Blue Ribbon. Saka ano naman to eh. Although flood control, pwede naman mag-segue sa ibang infrastructure na anomalies. Okay. Myla and then Daniel. Myla. Sige, ikaw na ano. So, oo nga, pwede. Sabi ko malapit na naman yung Friday, then lang natin. Kasi baka mausog eh. Pero sir, na-bet nyo na very reliable. Baka mausog. Wari pa. Nakita ko ibang files eh. Kaya lang, hindi pa na-reduce into affidavit. May participation sa sir. Daniel, sige. Sir, kung hindi man matuloy makulong yung contractor, sinasabi nila Secretary Dizon, posible ba dito sila magpasko sa Senado, sa kulungan sa Senado? Most probably. Kasi Walang question nyo kung papasko siya o hindi. Walang pakialam dyan yung Pasko. Dyan ay dapat managot. Inidyan nga namin, ano pa eh. End pa ng 20th Congress eh. So that's what? That's 3 years, ano? 3 years ba yan? So, ibig sabihin, sir, kung hindi man sila makulong sa labas, dito naman sa Senado, sigurado. Abuti na sila ng filing ng information. Sir, before Asher, sa tingin niyo, nagiging mabilis naman ang action ng ICI, Ombudsman, DOJ, kasi nga para maapis yung galit ng tao. Dahil November 30, may malaki na naman daw rally, di ba? Sa tingin niyo, mabilis naman yung action? Hindi kasi ganun kabilis, kadaling especially yung preliminary investigation. May due process yan eh. Yung PI, 15 days. Meron pang extension. Pag hindi mo naman sinunod yung due process, pwede ka namang ma-technical pagdating sa court. So sana maintindihan ho yun ng publiko. Okay, Asher. And invite nyo rin po ba? May due process eh, no? Due process ka pa. Naman. Yun yung bendalo, restitution eh. Pagsusoli ng pera eh. Bili mo, sasabihin mo magsoli ng pera. Hindi alam kung magkano yung susoli. Hindi pa napapatunayan kung sino nagnakaw ng pera. Pasosoli na. Hindi pa napapatunayan kung talagang kabuuan ninakaw nila. Si former Secretary Bonoan for the next hearing. Probably. May mga dapat lang ipatawag yung dating sekretaryo yun eh. Po ba kayo mga information sa kanya, relevant information? Baka, tingnan natin. Baka may impormasyon kay Bonoan. Baka. Talagang, di ba? Pag talagang sekretary ni Junior, basta, alam nyo na. Sir, may na-mention po kayo yung post-it na memo directed to Secretary Bonoan. I've seen it with my own 2 eyes. So mabigat yun, sir, against Bonoan? Well, that's out of the official channel, chain of command. No? Anong business sa isang, say, broker ng mga kontratista na magpo-post it na nag-endorse ng proyekto? Wala. Bakit ini-entertain? The mere fact na mayroong post-it, may memo na may ini-endorse, I think that's highly irregular.
So, maraming dapat ipaliwanag si Bono answer. Yeah. Okay, Dex. Yeah. Nakakainis, no? Ito, gusto ni tatay. Yung kanina. Sir, and then Nimpa? Last na. Ay. Dexter. And then Sen, good afternoon. Anong mga naunang hearing, lumabas na yung pangalan ni dating Yusek Maria Catalina Cabral na dahil siya yung Yusek for IT and planning. Oh, may kinalaman yung planning na yan, ha? Bakit pagtanggol mo yan? Papatawag ba siya ulit? Kasi halos hindi siya most probably papatawag. Buti pa siya papatawag, no? Pero si, yung Tambaluslos hindi papatawag. Gagawa ng letter. Pag umaya, wala tayong magagawa. Sa previous hearing, parang hindi siya Gaano kahalaga yung kanyang maraming masyadong resource persons, minsan nakakadiktahan yung iba na pag hindi naman na kumibo, hindi naman natatanong. So, yes, thank you for reminding me. Sir, sa tingin niyo, Sen, gaano kahalaga yung magiging testimonya niya dahil siya yung planning for... Mahalaga. Very important. Hindi naman siya yung very important witness. Next question. Very important. Very important. Sir, clarification lang po, or ulitin ko lang, isasampi na doon sa STECOM po ninyo yung ledger, sir, ng mga Diskaya? Oo. As per request ni Senator Erwin Tulfo. Yes. Para lumiwanag lalo, at saka pag nandiyan yung ledger, that can be used as evidence. Na-expect nyo ba magko-cooperate? Kasi sir, dun sa ICI, sabi nila, they refused to cooperate. Sabi nila, ayaw nila. Hindi naman daw kailangan yung cooperation nila. Better if they cooperate. Pero gusto nila, wholesale Gusto nila blanket immunity. Sa dami ng kaso, pwede kang state witness sa isa, applicable pa ba sa iba yun? Hindi naman to isang kaso lamang na... Tindi mo. Remember, yung requirements sa pagiging state witness, di ba? Ang pinaka-importante yung absolutely necessary, yung testimonial mo, na para bang without your testimony, hindi mako-convict yung dapat makonvict. So, pwedeng pumasa doon, pero again, may co-corroborate ba yun ng ibang ebidensya? Requirement din yon. Yung not the most guilty, madali. Maniniwala kami sa basta ipatawag mo yung dalawa, sir. Patawag mo na. Dali yun. Pero pati yung Eric, patawag mo rin. On a case, on a per case basis, mahirap yun kasi iba-iba Pwedeng pasado ka sa absolute necessity sa isang kaso. Hindi ka naman papasa kasi merong ibang testigo naman doon. So pwede ka makonvict sa iba, pwede ka state witness sa iba. So, ano po ang gagawin ninyo, sir, ng committee kung hindi na sila mag-operate, hindi green ledger? Ganito yung deal. Ako kasi, pagka kumakausap sa witness, gusto ko yung full disclosure. Ayoko nung pambobola. Ito yung sinabi ko lang na guidance. First, nawala ka nga. Ikaw pa gusto mong ganyan. Iniwan mo nga Blue Ribbon Huli ka na nga mag-imbestiga. Nakapag-isip na ng mga panakas yung mga yun Nakaisip na ng mga panagot yung mga yun ano sasagot nila panglusot nila Ngayon babalik ka. Sabi ko kanina, kung magsasabi ka ng pangalan, siguraduhin mo meron kang backup document. Backup document? Wala ka ka-investigasyon ginawa. Pangalawa, sir, hindi po porket magsabi ng pangalan, may backup document na, sir. Sino ka? Pag nagsabi ng pangalan, kailangan umandar gumulong yung investigasyon. Wala ka nangyaring investigasyon Nawala ka nga Walang maipapangako sa iyo na siguradong state witness or ito yung mga options. Pwedeng ma-discharge as a state witness. Second, pwede kang makonvict with restitution pero magkaroon ng probation. Yan, naman restitution na yan. Ginagaling niya talaga yung mga nasasabi niyan Another option, pwede kang makonvict, may restitution, pero makulong ka, shortened yung jail term because of plea bargaining. Inaalaw naman yan yun.
walang assurances na mangyayari either. Sinasabi niya talaga yung mga plano niya, no? Talagang binubuko niya, no? Na bagay na dapat sa kanya na lang muna. Gusto niya binubuko niya para magmukha siya magaling. Dapat yan, Sir Maggie, ang diskarte, sir, hindi pinapaalamin sa social media. Bakit? Natutulugan ka ng mga kalaban mo, ganun pala yun. O sige, ganito gagawin ko. Dapat yan, sarili mo na lang, sir. Diba? Masyado kang sir, showy ka eh. Kaya natutulugan ka ng kalaban mo eh. Yan ba magaling na investigador? Ang magaling na investigador, sir, hindi matatanong ng ganyan. Investigador ka eh. One of the three, ano? Pag sinabi, anong gagawin mo sa tatlo na yun? Tatlo na yun, pag napatunayan, ikukulong ko yun. Di na umamin. Kung binablap-blap-blap mo, anong gagawin mo sa tatlo? Yung tatlo na yun? Pag yun umamin, ayos sila, makakaano sila, parang malaya sila. Alam mo yun, saan malaya? Basta malaya sila. Malaya sila. Aamin yun. Ay, malaya pa tayo. Okay na. Di napainan mo. Ganyan si Senator Marcoleta. Siya, tinatakot nila. Kaya hindi aamin. Hindi ikaw, Now, it's up to the resource person or witness kung gusto niya talagang mag-witness. Pero, ang nangyari kasi, when confronted with strong evidence, mag-iisip din talaga eh. So, sir, kasi nakakulong na po si Curly Diskaya kung mag-refuse, kung contempt siya for refusal to submit the ledger. Pwede din bang, sir, si Sara Diskaya i-contempt kung hindi niya ibigay yung ledger? Alam nyo, pinag-isipan ko na matagal yan eh. Dapat yung sasabihin naman niya. Contempt na yun eh. Dapat nakakulong. Pero for humanitarian consideration, may pamilya sila, may mga anak sila, I think may special child pay. Tapos pag si Marcoleta, protector. Pero pag ito, talaga may anak pa sila, humanitarian consideration, hindi protector, nag-iimbestiga ng tama. Lolo, yung kanina, Lolo, ito ba yung pinagkukumpara mo kay Marcoleta? O sadyang galit lang kayo kay Senator Rodante Marcoleta? I stepped over it and thought otherwise, ano. At least merong isang parent na tumitingin do sa anak. Maski pa kung ano kamang kabulustagan yung pigsasabi niya. Nahawa siya sa mga pink eh. Dati kasi ang kinala kong Boy Tago, matapang. Sabi niya dyan, may binansagan ng parang kamay na bakal eh. Ngayon hindi na, nahawa siya sa mga pink. Na soap lang. Kailangan wag ba pipitikin. Ikulong sa malambot na kulungan, naka-aircon. Maganda CR, may sariling kama, wag siksikan. May asawa niya. Yeah, I know. Pero that's me. Okay. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Ano masasabi niyo po, ano masasabi niyo? Ilagay niyo lang po masasabi niyo diyan sa taong ito kung sino mas magaling. Si Rodante Marcoleta o ito si Boy Tago? Sino mas magaling, no? Paalam sa inyong lahat.